isa na namang pagbubunyag o pag-expose ang ating gagawin mga kaibigan dito sa ating programang Expose the Truth, na kung saan ay isa na namang katotohanan ang gusto ko pong ipakita sa inyo, no? May nag-comment po sa atin dito sa ating programang Expose the Truth. Ewan ko kung siya ay concerned sa MCGI o anuman mga kababayan, ano? Sabi niya, Brother Esel, tanong ko lang po, sang-ayon ba kayo ang nangyayari sa MCGI ngayon na pinuna ni Brother Jared? Sabi niya. Sana po masagot mo alang-alang sa kapatiran. Kasi tama naman po si Jared, sabi niya. Ano po yon? At sana sa pagtulong, ilihim na lang. Puro kasi naka-social media na ang lahat. Pati na ata sa pagsamba, binibidyuan na. Sana masagot mo. Salamat po. Ako mga kaibigan, wala akong pakialam sa mga sinasabi po ninyo. Unang-una, hindi po ako MCGI, ano? Pero yung tungkol po doon sa sinasabi mong ginagawa ng mga taga-MCGI na ipinapakita na po nila yung kanilang ginagawa tungkol po sa mga pagtulong sa kapwa. Nagtataka lamang po kasi ako mga kaibigan, no? Nagtataka lamang po ako. Si kapatid na Jared, nung una ay ipinagtatanggol niya ang MCGI. At nung una, Iglesia ni Cristo. Ang kauna-unahan, Iglesia ni Cristo ayon sa kanyang pahayag . Pero nung nakita niya na mas totoo ang MCGI, pinaglalaban niya ang MCGI. Miski nung umalis na siya sa MCGI, dala-dala niya yung aral ng MCGI. Ibig sabihin, naniniwala doon po sa mga aral ng ating kapatid na Eli. Pero nung nakipag-debate kay Darwin Gitgano itong si Jared, ay na-convert siya doon sa sinabi ng mga CFD na ang Katoliko ang tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ngayon, ayon sa nag-comment sa atin, sinisiraan na ng ating kapatid na Daniel dahil doon sa mga ginagawa ng MCGI na pagtulong na naka-social media. Nagtataka lamang po ako mga kaibigan, mga kababayan. Ako, hindi naman ako tutol doon sa ginagawa ng MCGI kasi kahit sinong tanungin mo, hindi naman masama yung ginagawa nila . Pero bakit nila inilalantad? Yun po ang tanong. Bakit kasi nila inilalantad na sabi naman sa Biblia ay hindi dapat ilantad yung mga bagay na ginawa natin na katotohanan. Alam niyo po mga kaibigan at mga kababayan, nagtataka lamang po ako. Noong panahon na hindi po nila inilalantad ang mga ginagawa ng MCGI at wala silang kapilya na matitino, sabi nyo, kundi puro hindi maganda, hindi kagaya ng Iglesia ni Cristo, Iglesia ng mga ibang born again, kung sino-sino pa mga kaibigan. Hindi po katulad sa MCGI na nagre-renta lang at walang simbahan o lokal na maganda. Yun po ang komento po ninyo. Kaya panay ang tanong ng mga tao sa MCGI. Pati pa nga nung buhay si kapatid na Eli . Panay ang tanong nila, saan napupunta yung abuloy? Saan napupunta yung ibinibigay ng mga miyembro? Wala naman nakikitang pinaglalagyan. Wala namang nakikitang kapilya. Wala naman nakikitang natutulungan. Saan napupunta? So, ibig sabihin, lahat ay kinukuha ni Eliseo Soriano. Yun ang komento nila mga kaibigan. Dahil wala daw nakikita. Kasi hindi pinapakita. Pero ngayon, para masatisfy ang mga tao doon sa kanilang mga katanungan, yan, nilantad na, pinakita na yung mga abuloy ay hindi ginagamit sa walang kabuluhan, kundi ito ay talagang ibinibigay sa talagang tamang paraan. Hindi ginagasta lamang po para sa pagtayo ng building na kung saan yung building ay hindi naman po yan ang talagang tirahan ng Diyos, kundi yung tao
Tayo po kasi ang iglesia. So, ang ginagamitan po ng MCGI, ayon sa pagkaunawa, bagamat hindi ako MCGI, mga kaibigan, pero ayon sa aking mga pagkaunawa at sinasabi ng mga relatives namin na nakasapi dyan, ang ginagawa po nila, ayon din kay kapatid na Eli, ang pinaggagamitan ng mga abuloy, itinatayo nila doon po sa totoong iglesia, na ang iglesia ay ang tao. Yun po yung pinapabuti nila, yun po yung pinaglalagyan nila. Tapos ngayon, inilantad na, nilagay na sa social media para makita ang tao na yung pera na pumupunta o abuloy ng taga-MCGI ay talagang dinadala, ibinibigay sa talagang tunay na iglesia, na yun po yung tao at tumutulong po sila ayon sa Biblia, kasi ang tunay na relihiyon po kasi, ang gawain po niya ay eto mga kaibigan, baliktad po kayo baliktad po yung mga tao kapatid na nagtanong, pasensya ka po, no? Kung concern ka doon sa sinasabi mo, concern ka sa MCGI, ay sana naman lang maisip po natin mga kaibigan, hindi ko naman po pinaglalaban ang MCGI. Unang-una, sabi ko nga, wala ako dyan, hindi po ako kasapi dyan. Pero yung aral at ginagawa nila, wala naman po akong nakikitang mali Kung nilantad man nila, kasi makulit po ang tao Ano ba talaga ang gusto ng tao, mga kaibigan? Ano ba ang gusto ng tao na dapat gawin? Nung hindi ipinapakita, tinatanong nyo saan napupunta ang abuloy. Ngayon, inilalantad na kung paano nila ginagamit, paano nila ginagasta yung abuloy ng mga tao para pagtulong sa mga nangangailangan, sa mga ulilat, mga bao. Ngayon, kine-question nyo, bakit pinapakita na sa social media? Ano ba talaga, mga kaibigan? Ako na rin, nagugulan na ako sa inyo, no? Komento po kayo ng komento. Kung mali sila, gumawa na kayo ng mabuti. Kayo na ang gagawa ng mabuti. At wag nyo na ipakita. Tapos kapag tanungin ka ng tao, wag mo na lang ipakita kung yun ang tamang gusto nyong mangyari. Mga kaibigan. Pero sabi ni Santiago, no? Si Santiago, chapter 1 verse 27, ganito ang sinasabi: ang dalisay na relihiyon o samahan o pagsamba at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapighatian at pag-ingatan walang dungis ang kanilang mga sarili sa sanglibutan. So, ang isa sa mga pagsamba po pala, mga kaibigan, ay yung tunay na pagsamba po pala, yung tumulong ka sa kapwa. Na yun naman po, hindi naman lingid sa atin, kaya nga nilantad para makita ng mga tao na yung kine-question po ninyong abuloy ng MCGI, pinapakita na kung paano nila ginagamit sa tamang paraan ayon sa Biblia. Ngayon, ipinakita na. Dahil tanong kayo ng tanong, wala naman kaming nakikita, wala namang magandang lokal, wala namang magandang simbahan, saan dinadala, sinarili ni Soriano. Ngayon, inilantad na kung paano nila ginagamit. Tapos ngayon, kine-question na naman po ninyo ngayon ulit, na bakit inilalantad, labag sa Biblia. Ano ba talaga, mga kaibigan? No? Pero, yung tungkol po kay Jared, na sinasabi po ninyo, at sinasabi din niya na, inaamin niya, na ang Iglesia Katolika ay totoo sapagkat, ayon po doon sa interview na napanood ko sa kanila, mga kaibigan, ay naniwala po si Jared na Katoliko lang ang nagpapatunay, may katunayan na sila po ay nakakonekta mula sa ating Panginoong Jesucristo. Sunod-sunod nakakonect. Naniwala na ngayon si kapatid na Jared, mga kababayan, na dati ay tinututulan niya, no? Pero naniwala na ngayon, ewan ko kung anong nakain niya, pero alam niyo mga kapatid, sa akin,
hindi po ako naniniwala na Iglesia Katolika talaga ang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. At ang isa sa sinabi ng ating kapatid na Eli na hindi talaga Iglesia Katolika yung itinatag ng ating Panginoong Hesukristo ay yung Iglesia Katolika, yung kanyang aral. Ito, panuorin na lang po natin, mga kaibigan, yung video ng ating kapatid na Eli tungkol po doon sa katanungan na kung hindi Iglesia Katolika ang itinatag ng Panginoong Hesukristo, o sino? Sabi yung nagtanong, sino? Para mapakinggan natin si Brother Eli mismo ang magsagot doon sa katanungan, ay heto po mga kaibigan, panoorin natin. Po ba na si Kristo po ang tatag ng Iglesia Katolika? At kung hindi po, sino po ang tatag ng Iglesia Katolika? Ayun. Alam mo kapatid, ang itinatag ni Kristo nasa Biblia. Yes. Ang itinatag niyang iglesia, kumpleto. Pati tawag, pati pangalan, nasa Biblia lahat. Bawal dagdagan, bawal bawasan yung nasa Biblia. Sabi ni San Pablo sa mga Kristiyano, 4:6 ng unang Korinto, ganito. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Ayon, sabi ni San Pablo sa mga Kristiyano, matuto kayo sa amin, huwag magsisihigit sa mga bagay na nakasulat. Yes. Kaya ang kailangan matutunan natin tungkol sa iglesia, lahat ng nakasulat. Bawat aral na nakasulat, yun ang mahalaga. Matuto tayo, huwag hihigit sa nakasulat, sabi ni San Pablo. Kailangan eksakto sa nakasulat. Ang itinayong iglesia ni Kristo sa Biblia, kapatid, lahat ng aral nakasulat na, pati komposisyon ng iglesia, pati structure. Yan, no? Pero sa mga Iglesia Katolika, ayon kay Apostol Pablo, ay dapat wag hihigit sa nakasulat. Pero sa Iglesia Katolika, ayon kay John Doe, heto, mga kaibigan. So, wala namang problema sa dagdag eh. Ano sabi mo? Walang problema si Kristo sa dagdag. Ang problema ni Kristo yung salungat sa kanyang turo. Yun ang problema. So ayon kay John Doe, hindi naman bawal ang magdagdag. Wala naman daw bawal, no? Wala naman daw, hindi naman daw masama yung dagdag. O talaga hindi Iglesia Katolika kasi nagdadagdag pa lang ang Iglesia Katolika. Pero sa sinabi na Apostol Pablo, bawal. Wag hihigit. Mo sa 12:28 ng unang Korinto. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta. Yung salita, ang Diyos naglagay ng ilan sa iglesia. Unang-unang inilagay mga apostol. Yes. Tapos mga propeta. Sa pagdadaan ng panahon, pagdating ng panahon ni Pablo, nadagdagan pa ng ilang offices yun. Basahin natin sa 4:11 ng Efeso. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y ebanghelista, at ang mga iba'y pastor at mga guro. Ayon. Dati apostol, saka propeta, pero nung dumating sa panahon ng apostol na si Pablo, nagkaroon pa ng mga ebanghelista, yung iba naman pastor, yung iba mga guro. Yan ang structure ng iglesia, no? Yes. Walang papa riyan eh. Oo. Walang papa. Bakit walang papa? Bawal kasi sa kanila patawag ng ama. Oo nga, no? Kahit basahin mo kasi talaga yung Biblia ay walang inilagay sa iglesia ng Diyos na papa o father o anuman.
Wala eh. Wala talaga eh. Napansin nyo ba yon, mga kaibigan? Pagkatapos na nailagay ni Kristo yung mga apostol at mga propeta, at nung nasa langit na siya, nagbigay ulit ng kaloob sa loob ng iglesia. At may naidagdag, no? Ang dinagdag, nilagyan ng mga evangelista, mga pastor, guro. Pero kahit sa kahuli-huli ang paglagay ng Diyos ng tungkulin, wala papa. Wala po ang papa. Ano dahilan, mga kaibigan? Tuloy natin. Basahin natin ang 23:9 ng Mateo. At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sino mang tao sa lupa. Yun pala. Sapagkat iisa ang inyong ama, sa makatwid bagay siya na nasa langit. Ang ipinapatawag na ama, yung ama sa langit, pagdating sa iglesia. Isa lang ang tatawaging ama, yung ama na nasa langit. Kaya kung mananalangin kayo, sabi ni Kristo, manalangin kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Ito, mga kaibigan, ang komento po o ang katwiran ng Iglesia Katolika dito, ibig ba sabihin, yung tatay mo, wag mo nang tawaging ama? Kapilosopuan yan, mga kababayan. Alam naman po nila na talaga ang tinutukoy po dito ng ating kapatid na Eli at ng Biblia, ang ipinagbabawal na tawaging ama, hindi po yung ating mga magulang sa laman, kundi yung tawagin mo yung isang tao na hindi mo naman ama, hindi mo naman tatay sa physical, sa laman, pero tawagin mong ama, mali po yun, lalong-lalo tungkol po sa pananampalataya. Kung tawagin mo yung isang tao, hindi sa pamamagitan ng iglesia o sa pananampalataya, wala sigurong problema. Pero, yung tao doon sa pananampalataya, tawagin mo siyang ama mo sa espiritu, spiritual na pagkatao, tawagin mong ama mo yung isang tao, ay mali po yun. Mali po kasi isa lang ang ating tatay, isa lang ang ating ama. Yun po ang ating Panginoong Jesucristo. Ang Diyos ang dapat natin tawaging ama, mga kaibigan. Ang Diyos po, walang iba. Walang iba na lumalang sa atin bilang isang taong bago, kundi ang ating Panginoong Jesucristo So, ang tinatawag na ama ng iglesia, isa lang yung nasa langit. Yes. Kaya sa mga apostol, walang nagpatawag ng papa. Ang sabi ng Iglesia Katolika, si Pedro raw ang unang-unang papa sa Roma. Paano magiging papa si Pedro? Bawal nga silang patawag ng ama. Tama. Yung papa, ama yun Oo. Galing sa salitang patros o pater sa Latin. Basahin natin ang Encyclopedia Catholica. Ito po, ayan, The Catholic Encyclopedia, Volume 8, page 571. The Pope. The popular title of the Bishop of Rome, successor of Saint Peter, and visible head of the Catholic Church is Pope, derived from the Greek papas, father. The title was first mentioned by Saint Ennodius, date 521. Nakita mo? Hindi pala galing kay Kristo yung katungkulan ng Papa Yung palang Papa, unang ginamit ni Ennodius, isang santong Katoliko, noong 521. 500 taon nang patay ang mga apostol nang lumitaw yung salitang Papa. Kaya, kung ang tanong mo sa akin, ang Iglesia Katoliko ba, sino nagtayo? Si Kristo? Tiyak na hindi. Bakit? Wala namang papa dun sa itinayo ni Kristo Ang nandun, mga apostol, mga propeta, mga ebanghelista, mga
pastor at mga guro. Yes. Yun ang nasa iglesia sa Biblia. Walang papa. Kailan nag-umpisang may tinatawag na papa? Ayon sa Catholic Encyclopedia, lumabas siya noong 521 AD. Yun. 500 taon nang patay ang mga apostol nang magkaroon ng papa. Paano magiging papa si Pedro? Bawal naman sa kanilang So lumalabas na yung kanilang ginawang papa o tawag na papa, lumalabas dagdag po yon. Dagdag na sa Biblia. Sabi ni John Doe, hindi naman daw masama ang dagdag basta hindi po ito salungat sa aral ni Kristo. Itong dinagdag po ninyong papa, ito po ba ay hindi salungat kay Kristo? Napakalinaw naman po doon po sa Mateo na si Kristo mismo nagsasabi na bawal patawag na ama. Pero bakit po ninyo dinagdagan? Bakit po ninyo dinagdagan? At hindi naman bawal sa inyo sa kanyo na magdagdag basta yun lamang po ay okay lang. Basta yun lamang po ay hindi salungat sa aral ni Kristo. Salungat nga salungat nga mga kaibigan. At saka yung papa po pala, ayon sa Catholic Encyclopedia na binasa ng kapatid na Eli, nag-umpisa lamang po pala yon noong 521 AD, na kung saan wala na po ang Panginoong Hesukristo at pati ang mga apostol. Dito makikita natin yung kasinungalingan at hindi katotohanan sa ikinakalat ng mga taga-punto por punto na sila ang tatag ni Kristo. Ano pa ang mga iba? Tuloy natin. Patawag ng ama o tumawag ng ama kahit kanino sa lupa, maliban na lang dun sa amang nasa langit. Kaya kung iyong pag-aaralan ng kasaysayan ng relihiyon, kapatid, yung relihiyong tinayo ni Kristo, kompleto yun sa Biblia. Lahat ng aral no nakasulat. May aral na bawal, may aral na iniuutos, lahat-lahat yun nakasulat. Sabi nga ni Pablo, mag-aral kayo, huwag hihigit sa nakasulat. Pati nga yung pangalan ng iglesia na nasa Biblia, nakasulat iglesia ng Diyos sa 2 Korinto 1:1. Si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Timoteo na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Akaya. Ayon, iglesia ng Diyos yung isinulat ng mga apostol. Kung hindi mo alam, kapatid, yung Iglesia Katolika, Apostolika Romana, kailan ba nagkaroon ng pangalang Iglesia Katolika, Apostolika Romana? Basahin natin yung librong Katoliko na ang pamagat ay Discourses on the Apostles' Creed. Opo, ito po yon. Discourses on the Apostles' Creed by Reverend Clement H. Crock, page 191. Ayun, yung highlighted portion. In 1870, at the Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed, but it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the Holy Catholic Apostolic Roman Church. Kaya yung pangalang Iglesia Katolika. Ito, isa na naman po itong kasinungalingan, mga kaibigan. Hindi daw Iglesia ng Diyos ang official na pangalan ang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo, kundi ang official daw na pangalan ng Iglesia ayon sa mga obispo, ayon sa mga Katoliko, Katolika, mga kaibigan, ay noong 1870 pinangalanan itong grupo na Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pero yan, nag-umpisa na tinawag yan noong 1870. So, ibig sabihin, mga kaibigan, ang ibig kasi sabihin nila dito, kung bakit Katoliko o Katolika ay
dahil laganap na daw. Totoo ba na laganap na ang Iglesia Katolika, mga kaibigan? Laganap na ba talaga ang Iglesia Katolika? Kung padamihan lang, mga kababayan, ay mas marami pa ang Muslim Mas marami pa ang Budista Mas marami Kung ikumpara mo sa padamihan o sa pagkalat, mga kababayan, mas marami Muslim. Tiyak na tiyak ko po. Mga kaibigan, kahit itanong nyo po sa Google. Yan. Ang ibig pang sabihin nila doon sa Katolika, ang ibig daw sabihin ng Katolika ay laganap na o nabuo na. Mayroon kasi yan nabuo na daw kaya pinangalan ng Katolika. Buo na pala. Ba't pa kayo nandito? Kung buo na, di dapat sana nasa langit na kayo. Mga kaibigan. So dito makikita mo na mali talaga Mali talaga. Kaya yung pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana lumitaw lang nung 1870. Nauna pa pala yung pangalang Pilipinas kaysa sa Iglesia Katolika Kasi yung pangalang Islas Filipinas ibinigay sa ating bansa sa karangalan ni Haring Segundo Felipe ng Espanya noong 1543, 1543, nung magkapangalan ng Islas Filipinas. Ang Katoliko nung magkapangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana noong 1870. Mas nauna pa pala ng mahigit na 400 taon yung pangalang Pilipinas kaysa sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yan ay pinagkaisahan ng mga obispo doon sa Vatican Council of 1870. Kaya hindi tayo ni Kristo yan, kapatid. Yes. Itinayo yan ng kapangyarihan ng mga papa sa Roma noong kagagaling ng pagkapagano ng Roma. Nag-umpisa kasi ang kapangyarihan ng Roma doon sa tinatawag na Roman Empire. Naging nasakop ng Roman Empire pati ang Holy Land. Nasakop ng Roman. Yan ay nag-umpisa noong si Emperador Constantine. Saka lang sila nagkaroon ng puwersa kasi mga kaibigan ay malakas na po sila dahil kasama na nila si Emperador Constantine, no? Mula sa paganismo hanggang sa naging Katolika. Ayan ay dahil sa puwersa o kapangyarihan ni Emperador Constantine. Roman Empire. Ngayon, nung ang Roman Empire ang nakakapaghari, nagkaroon ng malaking impluensya ang Roma sa iba't ibang panig ng mundo as far as England, Europe, at saka dyan sa parts of Asia, etc. Ngayon, unti-unti na kung nagkaroon ng kapangyarihan ang pangalan ng siyudad ng Roma, nagkaroon ngayon ng mga tao na naging, kumbaga, parang yung panahon ni Kristo na nagpapanggap ng mga mangangaral sila ng Diyos, mangangaral sila ni Kristo, marami na panahon pa ni Kristo, marami na nagpapanggap na ganon. Nagkaroon ngayon ng power ng mga tao na yan na mga front ng Roman Empire, nagkaroon ng nakabuo ng isang parang organisasyon. At kung ating pag-aaralan ng Business. istorya, diyan nag-umpisa yung kapangyarihan ng tinatawag na papacy o ng kapapahan. Kung pag-aaralan mo ang istorya ng Iglesia Katolika, kapatid, at pag-aaralan mo ang kasaysayan ng Roman Empire, meron silang relasyon. Miski sa Biblia at miski sa istorya. Ang kapangyarihan ng Imperyo Romano ay nagkaroon ng impluensya sa mga taong nagpapanggap na tagasunod ni Kristo. Hinulaan ito ni Apostol Pablo.
Basahin natin ang hula ni Apostol Pablo sa 4:1 ng unang Timoteo. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Ang sabi ni Pablo kay Timoteo, hayag na sinasabi ng Espiritu sa mga huling panahon, pagkatapos ng mga apostol, ang iba ang wika tatalikod sa pananampalataya. Tatalikod sila sa pananampalatayang Kristiyano. Makikinig sila sa mga espiritong mapanghikayat sa mga aral ng mga demonyo sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao. Na paimbabaw lang ito, hindi totoo itong mga to, hindi totoong kay Kristo, hindi totoong sa Diyos, nagpapaimbabaw lang, na nagsasalita ng kasinungalingan, na hinirohan ng kanilang sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga, na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati. Ang isa pala sa palatandaan nitong mga taong nagpapaimbabaw na ito, na kunyari nagpapakunwaring sa Diyos, binabawal nila ang pag-aasawa at saka meron silang utos na bihilya, yung paglayo sa lamangkati. Natupad ito sa Iglesia Katolika. Yes. Pinagbawal ang pag-aasawa sa pare, pagkatapos meron silang bihilya, bawal kumain ng karne sa mga araw ng sinisa at sa bawat biyer. Tama, natupad talaga sa Iglesia Katolika yan. At sinang-ayunan din dati yan ni Brother Jared na yung unang Timoteo kapitulo 4 sa versikulo 1, sinang-ayunan niya din dati na ang Iglesia Katolika ang katuparan niyan. Pero ngayon ay binabawi na siguro. Kaya ewan ko wala pa tayong masyadong masabi tungkol po sa kanya, mga kaibigan, kasi malay natin makapag-isip-isip pa yung bata. Ng taon at saka sa Biyernes Santo, etc. Yes. Na-develop ngayon yung mga aral ng Katoliko na siyang katuparan ng hula ni Apostol Pablo na mga tumalikod sa tunay na pananampalatayang Kristiyano pero nagpapanggap na Kristiyano magtuturo ng ibang aral. Gaya ng pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, pagsamba sa mga ginawa ng kamay ng mga tao na labag sa kautusan ng Diyos. Ano ang pruweba ko na ang Iglesia Katolika ay hindi galing sa Diyos? Hindi tinayo ni Kristo. Walang papa sa tunay na iglesia sa Biblia. Walang titulo o posisyong papa. Ang nasa Biblia, mga apostol, propeta, pastor, mga guro at ebanghilista. Walang papa. Bawal nga magpatawag ng papa Yan. Ngayon, ano pa ang pruweba ko na ang Iglesia Katolika hindi siyang itinayo ni Kristo? Yung itinayo kasi ni Kristo, nung nandito pa sa lupa ang mga apostol, nandito pa't nangangaral, buhay pa, ang pangalan tawag nila Iglesia ng Diyos. Yung Katoliko, kailan nagkaroon ng pangalan? Nung 1870. Iglesia Katolika Apostolika Romana. Di mo naman pwedeng tutulan ito, kapatid. Nasa libro nyo ito. Na yan palang Iglesia Katolika Apostolika Romana, yung pangalan na yan, naimbento ng mga sa Vatican Council ng mga pare noong 1870 lang. Kaya napakalayo. Ngayon, kung titignan mo naman sa aral, malayo rin. Yes. Ang aral ni Kristo, not for sale. Bawal ibenta. Tinanggap niyong walang bayad, ibigay niyong walang bayad. Ang inyong binyag may bayad. Ang kasal niyo may bayad. Ang kumpil niyo may bayad. Ang katunayan, may resibo nga ako pakita natin ang ebidensya. May ebidensya pa. Opo, ayan. Memorandum. Ito po ay resibo. St. Pancratius Paris, Grace Park, Caloocan City.
Ayan, hindi lang masyadong mabasa, yung medyo malabo. Pero, ayan po, on May 10, I solemnly baptized Mary Jane Balatbat. Ayan, born on March 9, Manila. Ayan. Yung mga Ito yung nabautismohan. detalye ng kanyang mga impormasyon. Ayan, may bayad, is toll fee, 40 pesos. Yan, 40 pesos. Ayun o, may bayad yun. Kay Kristo, bawal yan. Wala namang kinulikta si Kristo kahit 5 pag nagbibinyag Bawal nga ni Kristo magpabayad Tinanggap niyong walang bayad, ibigay niyong walang bayad, sabi niya. Sabi naman ni San Pablo, doon sa 11:7 ng 2 Korinto, pakibasa si Slus. Ako nga bagay nagkasala sa pagpapakababa ko sa aking sarili upang kayo'y mga taas dahil sa ipinangaral ko sa inyo na walang bayad ang Ebanghelyo ng Diyos. Wala kang mababasa sa Biblia, nagmisa si San Pablo, kumulekta ng bayad. O kaya nagbinyag, o kaya nagkasal, nagpabayad. Wala nun. Ipinangaral ko sa inyo ang Ebanghelyo, walang bayad, sabi niya. Kaya napakalaki ng pagkakaiba ng iglesyang nasa Biblia sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Wala silang mga Diyos-Diyusan na mga ginawa ng kamay ng tao. Kahit natawagin mo pang santo, kahit ano pa itawag mo, ang tawag ng Biblia ron, Diyos-Diyusan. 115:4 hanggang 8 ng awit. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nagsasalita. Yan mga Diyos-Diyusan niyang yari ng kamay ng tao. Hindi nga natin dapat isiping may pagka-Diyos yan sabi ni Pablo. Kaya napakalayo ng aral ng Iglesia Katolika sa aral ng nasa Biblia. Yes. Ang isa pang claim ng Iglesia Katolika, ang unang-una raw na Papa si Pedro, sumunod si Linus, tapos sunod-sunod, wala raw patid, walang kapatid-patid, kaya hanggang ngayon siya ang totoong iglesia. Mali yun. Maraming pagkakakilanlan sa Diyos na nagpapahiwalay sa Iglesia Katolika para matanggap natin sa Diyos. Paano sasabihin sa Diyos yan? Ang sabi ni Kristo, itatayo ko aking iglesia, ang pintuan ng impyerno ay hindi mananaig laban sa kanya. Yes. Ang konklusyon ko, sino ba ang nagtayo ng Iglesia Katolika? Hindi ko kilala yung mga tao na yun, hindi pa ako buhay noon. Pero iisa ang alam ko. Ang anumang kasamaan sa mundo, ang demonyo ang may kagagawan. Lahat ng sa Diyos, lahat ng kabutihan galing sa Diyos. Pero kung asan yung kasamaan, kung asan yung mga sari-saring mali, galing sa demonyo yan, ayon sa Biblia. Santiago 3:16. Sapagkat kung saan mayroong paninibugho at pagkakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa dyablo. Lahat ng kasamaan sa dyablo galing. Ang dyablo, kumakasangkapan ng kanyang mga sariling ministro, mga ngaral. 11:13, 2 Korinto. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa, na nangagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. At hindi katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng katwiran, na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Sabi ni Pablo, merong mga nakasulat sa Biblia na mga bulaang apostol, mga bulaang propeta, magdarayang manggagawa, nagpapakunwaring apostol ni Kristo. Paano mo malalaan? Yung kanilang mga gawa, mali. Diba? Mga gawa nila, labag sa aral ni Kristo. So,
Tama naman mga kaibigan, ano? Tama yung analysis ni kapatid na Eli eh. At napakaganda yung sinabi niya doon po sa libro ng Mateo na pinagbabatayan ng mga iglesia katolika na ang batayan po nila na sila daw ang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo doon po sa Matthew 16:18. Na sinabi po rito mga kaibigan, kung napansin po ninyo yung binasa ng ating kapatid na Eli, ito yung pinagbabatayan ng Iglesia Katolika, no? Na sila daw ang tatag ni Kristo dahil si Pedro daw ang pinagtayuan. Si Pedro daw kasi yung bato, no? Pero kung i-analyze natin, napakalayo mali Mali talaga ang Iglesia Katolika dito sabi dito, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito. So hindi si Pedro Sinasabi ni Kristo na itatayo niya ang iglesia hindi kay Pedro kundi sa ibabaw ng bato. O kahit pakinggan po ninyong mabuti mga kaibigan. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. So hindi po si Pedro ang pinagtayuan. O ano pa? Ano pa ang identity yung iglesia? Yung iglesia na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo na matatag po mga kaibigan, sabi dito, at ang pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. O ngayon, mag-aral po kayo ng history. Ayon sa history ng mga Iglesia Katolika at sa mga kasaysayan sa Google, mga kaibigan. Ang Iglesia Katolika, kung totoong si Pedro ang una-una sa mga papa, unang-una, kung naging tuloy-tuloy hanggang ngayon, si Pedro, hanggang ngayon, mga kaibigan. Bakit sa Iglesia Katolika, dinaig ng demonyo nung panahon ni Alexander VI? Sige, sagutin po ninyo, kayong mga taga-punto por punto. Yung itinatag ng ating Panginoong Jesucristo na Iglesia, hindi po kayang panaigan. Ng sino? Si Satanas. Ang pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa iglesia. Bakit noong naging papa, itong si Alexander VI, mga kababayan, bakit dinaig ni Satanas? Naging notorious na masama itong si Pope Alexander VI. Na kahit ayon sa history, kahit yung kanyang sariling anak ay hinalay yata, ginawan ng kahalayan. Maraming mga sinasabi sa history na ginawa po nila. Kung ikaw ang itinatag ng Panginoong Jesucristo na iglesia, bakit nadaig ka ng Satanas? Ng demonyo. Samantalang ang nakalagay po dito sa ginagamit nilang talata ay hindi makapanaig yung pintuan ng Hades doon sa iglesia. Yung iglesia Katolika ay dinaig Kaya nga may nagkaroon ng mga masasamang papa Hindi lang si Pope Alexander VI, marami pa mga kaibigan, pero siya lamang po yung binansagan na pinaka-notorious na masama na naging papa sa loob ng Iglesia Katolika. Ba't nadaig? Ba't nadaig? Sige nga mga kababayan, mag-isip po kayo kung Iglesia Katolika yan. At ang isa pang patunay, kung si Pedro ang namumuno dyan, si Pedro hindi po nagpatawag na ama. Pangalawa, ba't bawal sa Iglesia Katolika na ang mga pare mag-asawa? Aral ba yan ng Biblia? Si Pedro, mga kababayan, may asawa
May asawa si Pedro eh. Bakit yung mga pari ngayon bawal mag-asawa? O di nagdagdag sila. Nagdagdag sila. Yun ba ay kontra sa ating Panginoong Hesukristo? Kontra po yung dinagdag po ninyo. Bakit? Sa Biblia kasi, ayon din kay Apostol pa Santiago, dito po sa unang Korinto Kapitulo 7, sa versikulo 2, ganito po ang sinasabi ni Apostol Pablo tungkol po sa pag-aasawa, no? Datapot dahil sa mga mapakiapid. Ang bawat lalaki ay magkaroon ng kanyang sariling asawa at bawat babae ay magkaroon ng kanyang sariling asawa. Kung ipinagbabawal ang pag-aasawa, di dapat sana sinabi ni Pablo ay talagang huwag kang mag-asawa kung ikaw ay leader o kung ikaw ay mangangaral, kung ikaw ay pare, huwag kang mag-asawa. Dapat ganon. Pero ang sabi ni Apostol Pablo, datapwat dahil sa mga pakikiapid, para maiwasan mo yung pakikiapid, gaya ng ginawa ni Pope Alexander VI, dapat mag-asawa ka para maiwasan. Yun po yung sabi ni Apostol Pablo, mga kababayan. Kaya tama na sila talaga yung katuparan, yung hula ni Apostol Pablo doon sa unang Timoteo, na sa mga huling panahon, sabi niya, ay maraming magsisitalikod. Maraming magsisitalikod. So, dito mga kapatid, nakikita natin na hindi po Iglesia Katolika ang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Nagtataka lamang po ako, bakit itong si Jared ay naniniwala na ngayon na Iglesia Katolika ang karugtong. Alam nyo, yung Iglesia Katolika kasi, yung mga pare, kung ka-debate mo yan, ay hindi po sila pumupunta sa Biblia, kundi sa history po sila pumupunta. Kaya wala kang laban kung sa history ang gagamitin nila. Pero yung kanilang ginagamit na history, hindi po pwedeng patunay na sila ang totoo dahil sa history. Bawal po yon. Bawal po yon, mga kababayan. Sabi nga ng Apostol Pablo, si Apostol Pablo, mga kaibigan, dito po sa Timoteo, ay pinagbabawal niya kay Timoteo yung maniwala sa mga historya, mga kababayan. Dito po sa unang Timoteo Kapitulo 1, versikulo 4, ni huwag makinig sa mga katha. Katha kasi yung mga istorya, kung minsan may katha dyan at sa mga kasaysayan ng mga lahi na walang katapusan, na pinanggagalingan ng pagtatalo-talo, at hindi ng pagkakatiwalang mula sa Diyos, na nasa pananampalataya, ay gayon din ang ipinamamanhik ko ngayon. So bawal kaya Apostol Pablo, makinig ka sa mga katha ng mga istorya ng mga tao kasi yung istorya hindi mo naman mapapatunayan totoo yung kanilang sinasabi kasi kung yung istorya nila ay totoo, bakit may nagko-comment hindi totoo? O kung sabihin mo totoo yung istorya na binabasa mo, paano mo pa sisinungalingan yung sinasabi ng nasa kabila na hindi po totoo yung sinasabi niya? Kaya dapat huwag ka na lang maniwala doon sa dalawa. Balik ka na lang sa Biblia. Tignan mo na lang kung ano po yung talagang identity ng tunay na iglesia ng Diyos. O isa sa mga identity ng iglesia ng Diyos ay yung itinatag ni Kristo ay hindi kaya panaigan ng pintuan ng Hades. Ba't yung Iglesia Katolika ay dinaig? Nagkaroon ng mga papa na masasama. Ibig sabihin na daig. Kaya hindi yan hindi talaga yan, mga kapatid. So, sana po ay nabuksan yung isip po ninyo. Yung nagtanong, mga kaibigan, na mali na ang MCGI ngayon, bahala ka, kapatid. Pero sa akin, wala akong nakikitang mali dyan. Kahit pa nilantad na nila yung mga pagtulong, kasi maraming nagtatanong saan napupunta yung Abuloy. Ngayon nilantad na kung saan napupunta.
kine-question nyo na naman. Ano pa talaga ang gusto ng tao? Ano pa talaga ang gusto ng tao, mga kapatid? So hanggang sa muli po, mga kaibigan, kung nagustuhan nyo po ang mga aral dito sa ating programang Expose the Truth, sana naman po, mga kapatid, bilang suporta po ninyo sa akin, ay mag-subscribe po kayo. Hanggang sa susunod po.